Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Less than 10 days na lang nga at sasapit na ang NBA trade deadline sa February 6, 3 p.m. Eastern Time o February 7, 4 a.m. Philippine Time. Madaming teams ang expected na gumawa ng upgrades habang may mga teams naman na nasa dulo ng standings na inaasahan na ititrade na din ang kanilang mga key players kapalit ang mga draft picks in order to focus more sa future kaysa ngayong season. Ang Lakers star big man Anthony Davis ay sinabi pa lamang sa interview niya kasama si Shams ng ESPN na gusto niya nga ng center na katulong at makabalik sa power forward position. Sinubukan nga ng Lakers na kunin ng NBA leader sa field goal percentage Walker Kessler ng Utah Jazz. Subalit hindi nga nila maabot ang presyo ng Utah Jazz dito kaya naman posibleng tagilid na nga ito mga kaibigan. Ganun pa man pahayag nga ni Shams ay patuloy na susubok ang Lakers dito subalit walang garantiya na mapapasang-ayon nila ang Jazz sa isang trade. Habang isa pang available na center sa trade market ay ang former All-Star Nikola Vucevic ng Chicago Bulls na may average na 20 points and 10 rebounds per game ngayong season. Isa nga siya sa mga top players na nasa trade market ngayon. Ganun pa man ayon kay Mark Stein ay hindi sasali ang Lakers sa agawan para sa European Center. Hindi niya sinabi kung ano ang saktong dahilan dito. Subalit sa palagay ko nga ay dahil ito sa mataas din ang presyo ni Vucevic given na former All-Star ito at matindi pa din nga ang kanyang mga numero na pinapakita ngayong season. So kung alanganin nga ang Lakers sa tulad ni Walker Kessler at Nikola Vucevic dahil sa kakulangan ng assets, we can expect na out na din sila sa agawan para sa tulad ni Miles Turner o kaya naman ni Daniel Gafford na mukhang malabo naman na matrade dahil sa injury ni Dereck Lively. Kung gusto nga nila ng center na medyo mura at pwede makuha gamit ang dalawang tradable first round pick na meron sila, andyan nga ang tulad nila Jonas Valanciunas, Robert Williams III at Jusuf Nurkic. Ito nga ang realistic na pwede mong ma-expect na makuha ng Lakers sa trade deadline base sa tradable assets na meron sila at willing sila na isali sa trade deals. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kawhi Leonard naman mga kaibigan ay nagpapakita nga ng instant impact para sa Los Angeles Clippers. Ngayong season nga kahit naglalaro lamang siya sa limited minutes ay may record sila na 6 wins and only 1 loss sa 7 games na nilaro niya. At sa average playing time na 22.4 minutes per game ay nagtatala siya ng 14.4 points, 3.3 rebounds and 2 assists per game on 48% shooting sa field. Hindi nga expected na aangat ng husto ang kanyang minuto ngayong regular season. Hindi nga siya nagtutodo o pinapatodo ng Clippers upang makaiwas sa injury. Sa ngayon nga ay binibigay nila ang responsibilidad kay James Harden at Norman Powell na pangunahan ng opensa ng Clippers. At tahimik lang din si Ivica Zubac. Subalit nagtatala din ito ng career best 15 points, 12.5 rebounds and 2.5 assists per game on 61% shooting sa field. Samahan pa ito ng role players sa tulad nila Derrick Jones Jr., Kevin Porter Jr., Amir Coffey, Terrence Mann at iba pa. Ang Clippers nga ay delikadong team lalo na sa playoffs kapag maglalaro na ng heavy minutes si Kawhi Leonard. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?